family, sana hindi pa kayo nagsasawa sa akin. Magkasama kami hanggang halos alas 10 kagabi. Anyway, Anyway po, unang tanong, in 2024, tama po ba na gumastos ang PhilHealth or nagbayad ang PhilHealth ng 165 billion pesos in benefit payments? Mr. Chair, Honorable Kong Stella, tama po. Okay. And para naman sa taong 2025, ang plano ng PhilHealth is gumastos ng mas malaki. Tama po? Tama po, Mr. Chair, Kong Kimbo po. At dahil na rin sa mabigat na pressure mula sa Congress, sa kulit po natin, Mr. Chair, nakailang committee hearings na tayo dito, pati na rin sa Committee on Health, pati na rin sa amin sa Committee on Appropriations. Pasensya na po sa kulit namin, pero pinapakinggan talaga namin ang aming constituents. So, dahil dyan, mabigat ang pressure, nag-increase kayo ng case rates sa para sa maraming mga sakit. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yes po, Congresswoman Kim. At dahil dyan, ang plano po ninyo na gagastusin para sa taong 2025 ay 271 billion pesos. Tama po? Tama po, Mr. Chair, Kong Kimbo. So una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat. Malaki po ang increase from 165 last year to a planned spending of 271 billion for 2025. Pero ang tanong ko sa inyo is, paano po ninyo mapapatupad yan ngayon na zero subsidy mula sa Congress? Mr. Chair, Honorable Representative Kimbo, the sources of funds for year 2025 are the following. Number one, from the direct contributors of 203 billion pesos, investment of 20 billion pesos, and the surplus 150 billion pesos. This is a total of 373 billion pesos, Mr. Chair, Honorable Representative Kimbo. Now, if we're gonna compare this one to the total approved corporate operating budget of PhilHealth of 284 billion pesos, still PhilHealth has an available funds of 89 billion pesos, Mr. Chair. This is hindi po kasama po dito ang ating na siniseparate na pondo, the reserve fund of 280.5 or 281 billion pesos, Mr. Chair, Honorable Representative Kimbo. Ma'am. Okay, so ibig sabihin, kahit na po walang subsidy, ngayon taon ay kayang-kaya. Hindi lang po kayang-kaya, kayang-kaya. Kasi may matitirang 89 plus 280 sa inyong bank account by the end of the year. At hindi pa natin binibilang ang investment income for the year 2025, which would be roughly, if we are to make the same amount of money, so conservative na po yan, 20 billion, so meron kang 389 billion by the end of the year sa inyong bangko. Mr. Chair, Honorable Representative Kimbo, of course, this one is the available resources for our corporate operating budget. When on the part of our assets, again, we have 492 investment portfolio available yes or no lang, December. simpleng tanong, di ba? Sabi mo, may available na 373 billion pang gastos. Ang gagastusin natin next year is 84. 84. So may matitirang 89. Pero labas pa po dyan yung 280 billion na reserves. So, that is 369 billion. Di ba? Pero, tama. Yes po. Yes, okay, correct. Pero hindi pa natin binibilang dyan yung kinikita natin sa investments. Buong taon yun eh. So, more or less, sabihin na natin, very conservative. 20 billion, conservative po. Meron po kayong 389 billion at the least. Mr. Chair, Honorable Congressman Kimbo,
the investment income is already form part of the sources of of funds that I mentioned kanina. Hindi ba yan yung source of funds mo for 2025? Ibig sabihin, kinita mo na yan noong 2024. Hindi po. Ito po ay projected po. O saan mo Kasama nilag... sa direct Okay, din po. saan nyo po projected nilagay yung kinita po ninyo noong 2024? Ang 2024 po na kinita na po natin will be form part po ng surplus, po natin po. Okay, o sige. So 369 billion. Malaki pa rin. Opo. Malaki pa rin, 370 no? billion. Opo. Pwede bang pakilakasan? Yes po. Okay. 370 billion. More or less? More or less po. 370 billion. Opo. So linawin ko lang this is despite not getting a subsidy from the Philippine government in 2025. This is despite almost doubling your benefit spending in 2025. May matitira pa pong 370 billion sa inyo, sa ating accounting. Opo. Pero meron ka pang hindi kwento sa atin dahil meron ka pang kulang-kulang 101 billion na unused na SARO. May 80 billion na unused SARO at may 21 billion na unreleased appropriations. Tama po? Mr. Chair, the 101 billion, these are receivable of the corporation from the Department of Budget and Management. These are allocation, part of the GAA in the year 2023 and in the year 2024. Meaning, kasama na po siya sa calculation po natin. Kasama siya, Particularly- hindi siya kasama sa 203B kasi premiums yun. Hindi siya kasama sa investment income, obviously. Sa Hindi rin surplus. siya kasama sa surplus. Sa surplus po kasama na siya because again, Binilang niyo siya sa surplus. on the part of our accounting for the premium, we are adopting the accrual basis, Mr. Chair, Honorable Kimbo. Pero so, hindi- kasama so- na po siya doon. So receivable na lang siya po on the part of the asset. Now, if we gonna get that money, will be form part of our asset and then ma-add up po siya doon sa ating investment portfolio po. Okay, sigurado po kasi Apo. nung huling hearing, hindi po ganyan ang aking pagkakaintindi. Kasi every time na lang tayo nagkikita, may panibago tayong interpretation kahit na the same numbers. Okay, so ngayon, ang sinasabi niyo po ay yung unused na receivables na manggagaling sa gobyerno ay sinama mo na sa 150 billion na surplus. Okay, so, pero gayon pa man, malaki pa rin ang 370 billion na matitira by end of the year. So, good news. Mr. Chair. It's a good news for everyone because makakaasa tayong lahat ng very much improved service from the PhilHealth. So, thank you for that. And then at the same time, panatag ang loob namin lahat na Pilipino na buhay ang PhilHealth in terms of funds, financial viability. Tama po? Tama po. Yun ang gusto natin marinig na para sa akin, that's the gist for me para sa issue na to. Kasi ang dami-dami pong tama po si former Secretary Garin, ang dami pong natin naririnig na kung saan-saan. Pero gusto kong naririnig from you directly, SVP Limsiaco, kasi kayo talagang tagahawak ng records, financial records ng ating korporasyon. So, that's good news for everyone. Okay, next po na tanong is, ano po ba ang basis for computing our premium subsidies from the national government? Can you confirm that it is the sin tax law